Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging gwapo. Kahit na paos, gwapo pa rin. Namiss nyo ba ako? Pagpasok ng taong 2026, ang inyo pong gwapong lingkod, ang Adonis ng Kalingap, ay nagbakasyon. Nagpahinga muna. At kasama na rin dyan ay nagkasakit tayo na alam nyo naman yung mga sakit na mga gwapo. No, hindi naman nakakahawa, kaya huwag kayong mag-alala. So, mahaba-haba rin ang ating pong pahinga. Halos 2 linggo kung hindi po tayo nagkakamali. At alam nyo naman sa boses ko na medyo paus po tayo dahil sa kasasaway sa mga naghahabol sa akin ng mga chicks noong 2025 hanggang 2026, hindi magkamayaw at kasasaway ko, kasisigaw ko, kapapaliwanag ko, namaos na po ako. Sa kakapaliwanag ko, namaos na po tayo. Pero speaking of pamamaos, alam nyo ba, napanood ko itong nangyayari ngayon kay Papa Jobilito at dito kay ex-MC. Nagtataka naman ako kung bakit ganito si ex-MC at trip na pagtripan yung ating pong mga kasamahan na reactor dito sa Kalingap. Bakit kaya ganon? Bakit kaya namumulaklak na naman ang bibig ng aking ex na si MC dito sa ating mga kasamahan? Bakit din itong si Kabagis, si Papa Jobilito, ay napuno na ang salop? Napuno, kahit na mukhang punong-puno na rin siya sa paglipas ng Kapaskuhan. Napuno eh. At hindi lang yan. Siguro akala ni MC, sa pagpasok ng bagong taon, hindi naligo itong si Papa Jobilito. Kaya pinaliguan niya ng mura doon sa content. Kung ano man yung content na yon, talaga namang puro sabon ang inaabot ni Jobilito. Walang banlawan. At dahil dito, ang sabi ni Papa Jobilito, napanood nyo naman sa kanyang paliwanag. At sa paliwanag din naman, ni Kuya July, na ito daw ay sumusobra na. Ayaw na raw sagutin ni Jobilito at ginawa niya na ang karampatang aksyon, which is pag-i-strike doon po sa ginamit na video ni MC. Na ang sinasabi niya ni Jobilito ay okay lang daw na balahurain siya. Whatever, constructive na pambabalahura. Meron pala nun. Meron, sabi niya naman constructive. Okay lang daw yun basta nakapokus dun sa issue. Pero kung gagamitin daw ang kanyang video at pagmumurahin siya, yun daw ay hindi katanggap-tanggap at nandoon na po yung tinatawag po nating hangganan. Parang naalala ko yung sa amin ni MC noon. Puro mura din naman ang inaabot ko kay MC, sa totoo lang. Lalo nung iniwan ko siya. Nagkunyapit pa sa aking mga paa, sa aking mga hita, nung umayaw na ako sa kanya. Dahil napuno na rin ako iniwan ko ngayon po si MC. Kaya puro mura ang inaabot ko. Pero kahit na ganun yun, mahal ko pa rin. Kahit puro mura. Pag mumura, suklaan mo ng pagmamahal. Kaya nagtataka naman ako Dahil content creator nga itong si MC. Yun ang kanyang mga ginagawa. Diba? Sorry. Nabubulol na po tayo at medyo pause pa. Pero pagbibigyan ko kayo alam niyo naman, bukod sa Adonis Golden Boys na rin tayo. Ito ngayon ang aking punto. Si MC, alam natin na content lang yan. Kaya nga kahit na anong sabihin niyan sa akin hindi ko pinapansin. Wala akong pake. Pero ako at si Jobilito ay magkaiba. Kung sinasabi ni Jobilito na ayaw niya na may nagmumura sa content, hindi naman ibig kong sabihin na gusto kong may nagmumura. Dahil ang alam ko lang na mga nagmumura, pag nakakita sa akin ng mga, alam niyo naman, ng mga chika babes, lalo na mga ganung klase ng mga kunyari, parang mga Kalingap Angels, talaga namang mapapamura, di ba? Iba Iba tayo So, kanya-kanya po tayo ng ating pong pagkatao. Kung hindi tanggap ni Jobilito, di hindi niya tanggap. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon, yung ginagawa mo ay applicable sa iba. Kung tanggap ng iba, hindi nila tatanggapin. Kung gusto ka nila, ayaw naman ng iba.
kung ito ay epektibo, dito ay sablay ka. Ganun yon. So, anong ibig sabihin natin dito? Matuto po tayo sa taong 2026. Matuto po tayo sa taong 2026. 2026 na. Bakit naman na hindi natin bigyan ng pagkakataon yung ating mga sarili na mag-explore, na baguhin ang ating mga estilo kung sakasakali? 2026 na, puro galit pa rin tayo. 2026 na, puro toxic content pa rin ang gagawin natin. Bakit hindi natin gawin yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa? You need to get out of your comfort zone. Kung dito sa pagkakataon nito, na iniwan mo yung 2025, ng puro pagmumura, o puro pambabalahura, o kung ano man ang ginagawa nyo, nasa labas o loob ka man ng kalingap, may pagkakataon para baguhin, para mag-adjust. We need to adapt. 2026 na, Diyos ko day. Diba? Baguhin naman natin. Kita nyo naman, ako, everyday is a learning process for me. Ganun yun eh. May mga bagay tayo na dapat matutunan. Hindi sa lahat ng oras, ay iisipin mo na okay ka, na ganito na ako, na nakilala nyo ako na ganito, di ba? Hindi dapat ganun eh. Dapat, kung sa tingin nyo, hindi na maganda ang ginagawa nyong pagmumura, wag na po nating gawin. Baka pwede naman nating baguhin. Hindi sa inaaway ko si MC. Kasi, kahit awayin ako ng awayin yan, murahin ako, wala akong pake. I don't care. Ganun lang yon. Kaya nga hindi ako maaway-away ng tunay niyan eh, sa MC. Kahit na magmumura pa yan, wala akong pake na. Pero sabi ko nga, si Jibulito yun eh. Lahat naman tayo ayaw mamura eh. Pero ako, manhid na siguro ako. Parang hinasa ng pagkamanhid nung nakalipas na panahon. Dito kay MC, ang payo ko lang, baka sakaling makapag-adjust. Baka sakaling makapagbago ng estilo. Baka sakaling na ma-realize na hindi na worth it yung ginagawa natin na puro na lang nandoon tayo sa linya ng mga toxic. Kailangan maging consistent tayo. Kung nagba-Bible study ka, kung nangangaral ka, mag-concentrate ka dyan. Hindi sa lahat ng oras, kahit na nakilala ka pa ng mga taga-subaybay mo na nagmumura na matapang, hanggang doon na lang yun. At alam mo sa sarili mo na it will not work it. On this year, wag na natin gawin. Ayan tuloy. Itong si Jubilito, ini-strike ka tuloy. Well, wala naman tayong magagawa dyan sapagkat meron na din namang solusyon dyan. Pero ang ibig sabihin natin dito, wag na nating antayin pa na dumating sa ganyang pagkakataon na kailangan pang may strike, no, na kailangan pang may mademanda o kung ano-ano man, no, kahit na hindi nangyayari sa pagitan nyo ni Jubilito at MC, kailangan na nating talikdan yung mga ganyang klaseng estilo at mga gawain. Diba? Para happy-happy naman tayo kahit papaano. Lahat tayo may pinaglalaban, lahat tayo may kanya-kanyang opinyon, pero hindi naman siguro sa haba ng panahon, no, na ganyan na lang ang ating magiging estilo sapagkat ibang motibo na yun. Sabi nga ni Kuya July, okay lang yung tinitira ka, may sinasabi sa'yo, no? Isang araw, 2 araw, hanggang 1 linggo. Pero kapag consistent na, nagpalit na ang mga taon at ikaw ay hindi pa rin nagpapalit ng content at mga sinasabi, ibang usapan na yan. Parang mga ginagawa ng mga anti-kalingap talaga na hindi makamove on sa kalingap. Bakit? Hindi makamove on sa kalingap? Kasi nga, iba ang kanilang motibo. Gusto nilang kumita. Kasi kung hindi, ang daming problema sa lipunan na pwede nilang pagtuunan ng pansin. Bakit nandito sa kalingap ang kanilang mundo? Sapagkat dito sila nakikinabang. Nasa loob ka man ng kalingap o nasa labas. Yun ang ibig kong sabihin dito. Naintindihan niyo ba? Ngayon dito, sa pagitan ni Jubilito at ni MC, we are hoping na kahit paano maging maayos naman. But we need to consider also na may mga bagay tayong dapat na matutunan sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang leksyon. At
Kung sa tingin natin yung ginawa ni Jobilito ay leksyon para kay MC, then let it be. Kung sa tingin naman ni MC, kung ginagawa niya kay Jobilito ay pagbibigay lamang ng kanyang opinion, no? Na may kasamang pagmumura, pagbibigay ng kanyang reaksyon ng saloobin na may kasamang pagmumura, siya na yan. Lagi natin tatandaan, lahat ng ating gagawin ay may kaakibat na consequences. Yun lang yun. So, ito ay content ko lamang. Wala naman akong pakialam mismo dyan sa issue na yan. Gusto ko lamang i-break yung mahaba-habang panahon na tayo po ay nagpahinga naman. At na-miss ko po kayo, siyempre. Maraming salamat sa inyong pong pagsuporta at patuloy nating suportahan taong 2026, siyempre, ang ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, ang buong Kalingap. Lahat po kayo, hindi ko na maisa-isa sa ating pong pamilya sa Kalingap, mga subscribers, sa ating channel members. Maraming salamat sa inyo pong lahat. So, chill. Yun lang.